Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ika-4 na kabanata. Maghapong hindi nakita ni Joanna si Ram, at kahit nang nakahanda na siya sa pagtulog ay nanatiling sarado at wala pang ilaw ang cottage nito. Kung hindi niya nakita ang lancha sa playa, ay iisipin niyang umalis na ito. Hanggang sa makatulugan na lamang niya ang pagtanaw-tanaw sa cottage nito. Maaga siyang gumising kinabukasan at matapos makaligo at makapagbihis ay nagmadaling nagtungo sa playa. Agad siyang nakadama ng pagkadismaya nang makitang wala na roon ang lancha. Gusto niyang maiyak sa panghihinayang. Ang walang hiyang lalaki. Walang isang salita. Nanlulumong na upo siya sa buhanginan. Niyakap ang mga binti at tinanaw ang dagat. Perhaps he left last night. Siguro ay naayos na nito ang lancha kagabi pa lamang. Nakahiram marahil ng Coleman sa ninong Berting niya. Nang bigla ay maisip ng malalaman ng tiya ko rin niya kung nag-check out ito kagabi. Mabilis siyang tumayo upang bumalik sa restaurant ng resort. Nakakailang hakbang na siya pabalik ng maulinigan ang ugong ng motor mula sa dagat. Lumingon siya. Mula sa kanlurang bahagi ay natanaw niya ang lancha. Nabuhayan siya ng pag-asa. Hindi pa ito umaalis. Sinubukan lang patakbuhin ang lancha sa mababaw na bahagi ng dagat. Matyaga niyang hinintay ang pagsadsad nito sa mababaw na bahagi. Kumaway si Ram. Nang matanaw siya, tumulong siyang ibigay nito ang lubid na pampigil upang huwag tangayin ng alon ang lancha. Salamat, wika nito. Smiling at her. Itinali nito ang dulo ng lubid sa lancha at pagkatapos ay lumakad patungo sa kanya. Kailan naayos yan? She asked and studied him briefly. Hindi katulad kahapon. Ang suot nito ay isang short na maong, kupas, at tastas na halos ang tahi sa laylayan. Sa pagkakataong iyon, ay may suot itong walang manggas na kamisetang asul. Gayunpaman, hindi niya naitago ang magandang katawan. Walang grasang nakabahid sa mukha nito. Subalit nangingitim pa rin yon dahil sa ilang gabing stubbles. It made him look like a pirate. He smiled indulgently. Tila kinaaliwan ang ginagawa niyang pagsusuri dito. Kagabi, sagot nito na tanong niya. Nabili ko yung piyesang kailangan ko at gabi na nang nakauwi. Tuloy-tuloy ko nang ginawa. Mekaniko ka ba ng lancha? Tanong niya. Hindi niya maiwasang hindi sumulyap sa mga binti nito. Ang nabasang balahibo ay humahapay sa mga binti nito. Nakakaintindi ng kaunti, sagot nito. His eyes searched her face before he added. Aalis na ako ngayon, Joanna. Ano ang gusto mong ipakiusap sa akin? Umiwas siya ng tingin. Gusto kitang yayain sa restaurant ng resort pero maririnig ni tiya ko ring ang sasabihin ko sa'yo. Baka hindi ko maipaliwanag ng gusto. Nagkibit ng balikat si Ram. Makakapag-usap tayo rito. Okay lang. Maglalakad-lakad tayo. She started walking. Sumunod ito. Ang mga kamay ay nasa likod na tila isang militar. Maliban sa may kahabaang buhok nito, she wouldn't be surprised if he would tell her he was a military man. May mga gusto kasi akong itanong sa iyo simula niya. Lahat ay pawang personal. I really hope you don't mind. Sinulyapan niya ito. Again, that indulgent smile. She felt like a 4-year-old kid.
Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Mamaya ko na itatanong sa'yo ang dahilan ng interogasyon mo. I will tell you anyway, sagot niya. Gustong mairita sa humor na nasa tinig nito. Baka kasi nagbibiro lang ang lalaki. But she couldn't blame him. Pareho silang estranghero sa isa't isa. At heto, gusto niyang sumagot dito sa ilang personal niyang mga tanong. Una, may asawa ka na ba? Ilang taon ka na? At anong trabaho mo? He gave a husky laugh. Ganun ka ka-personal ha? Pinamulahan siya ng muka. This wasn't easy. It sounded as if she was interrogating a prospective boyfriend. She grimaced inwardly. Yun talaga ang plano niya. Higit pa sa pagiging boyfriend lamang. Please? Okay. Wala akong asawa. Hindi pa nakakapag-asawa. At wala pa akong balak mag-asawa. He grinned at her and she swallowed. Ang sino mong magsasabing hindi magandang lalaki ang taong ito sa kabila ng kumakapal na establos ay may diferensya ang paningin. 10 taon, mahigit marahil ang tanda ko sa'yo. Ilang taon ka na nga pala? Tansya ko, 16 ka lang? His friendly tone made her relax. It doesn't matter. Hindi importante kung masyado kang matanda sa akin. And I'm almost 23, she added. Nagmamadali siyang malaman ang resulta ng pag-uusap nilang ito. 33 anyos na ako. At isa akong mangingisda. A fisherman? She exclaimed happily. Agad na naglalaro sa utak niya ang trabaho nito. Nasa gitna ng dagat at hinihila ang lambat na puno ng isda. Napahinto sa paglakad si Ram. Kumunot ang noon niya at niyuko siya. Then, he laughed. Ikinatutuwa kong hindi mo maitatama ang trabaho ko, Joanna. Sa pagkukwento ni Mang Berting sa akin kagabi, milyonaryo ang lolo mo. She almost rolled her eyes. Naidaldal na siya ng ninong niya rito. Mas pabor sa akin na malamang isa kang mangingisda. He looked at her thoughtfully. Talaga? Yap. Taga saan ka, Ram? Panibagong personal na tanong eh. Muli ang ngiti nito. Taga rito mismo ako sa Mindoro, Joanna. Sa Bulalakaw. Tumango-tango siya. So, may mga debyere sa Mindoro. Anas niya. At isipin kung saan-saan naghahanap ng kamag-anak ang lolo niya. Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa karagatan. Pinuno ng hangin ang dibdib. Nilingon si Ram, and she caught him watching her intently. She tried to meet his eyes. May girlfriend ka na ba? Muli, unti-unti ang pagguhit ng ngiti sa mukha nito. Saan patungo ang interogasyong ito, Joanna? Lumalalim ang kuryosidad ko. Huwag mong sabihin sa akin nag-a-apply kang girlfriend ko. She swallowed. Sa ibang pagkakataon, ay mapapahiya siya ng husto pero dinadagdagan niya ang lakas ng loob. In a way, yes. Oh, now, she was really amused. Huwag kang gumawa ng konklusyon sa isip mo. Saway niya sa naiiritang tinig. But she lowered her tone when she spoke again. I'm offering you a job. A 2 weeks job. Umangat ang kilay nito. Trabaho? Gusto mo kong alukin ng trabaho? Dito sa resort? Mabilis siyang umiling. Hindi. Hindi rito sa resort. Sa akin mismo. Kailangan ko ang serbisyo mo. Tumango-tango ito. She wished she could wipe off that indulgent smile on his lip. Ang isang apo ng milyonaryong katulad mo ay hindi mahirap makahanap ng taong magtatrabaho para sa iyo, Joanna.
Bakit ako? Nakakapagtakang nag-aalok ka ng trabaho sa isang estrangherong tulad ko. Dahil isa kang Delbere. His wish was granted. Unti-unting naglaho ang palakaibigang ngiti sa mga labi nito. Maaari ko bang malaman kung anong kinalaman ng apelyido ko sa trabahong inaalok mo? Ang buo kong pangalan ay Joanna Delbere Smith. Bahagya lang ang pag-angat ng kilay nito. Natila ba walang halaga ang sinabi niya? I see. Gusto mong sabihin sa akin na kamag-anak mo ko? That and more important sa akin na malaman na isa kang Delbere. Bukod pa ron, mangingisda ka lang. Putol nito sa sinabi niya. Nag-iba ang tono. At ang akala ko pa naman, hindi mo hinahamak ang uri ng trabaho ko. Of course, I don't, she said hastily. Please listen first. Hindi yun ang motibo ko. Ang ibig kong sabihin, hindi siya magkandatuto sa pagpapaliwanag dahil mangingisda ka. Madali para sa iyong tanggapin ang trabahong iniaalok ko. Ang ibabayad ko sa serbisyo mo ay baka hindi mo kikitain sa loob ng ilang buwan. Kung ang pangingisda lang ang pinagkukunan mo ng ikabubuhay. Mabilis na nagunahan sa bibig niya ang paliwanag na para bang kapag ka binangalan niya yon, ay hindi niya masabi ang mga yon. Lumalalim ang misteryo. At dahil mangingisda lang ako, hindi ko matatanggihan ang inaalok mo, ganun ba? Hindi nito hinihintay na sumagot siya at dinugtungan ang sinabi. Magkano naman ang ibabayad mo sa akin na hindi ko kikitain sa loob ng ilang buwan? He was sarcastic. 100,000 pesos para sa 2 linggong trabaho. Inaasahan niyang kikislap ang mga mata nito sa halagang binanggit niya. Lalalim ang interes. But she was disappointed. Sa halip ay tumaas ang isang sulok ng bibig nito sa nakakalokong ngiti. May ipapapatay ka sa akin, Joanna? He asked half amused, half mocking. May ilang beses siyang muling humugot ng buntong hininga bago diretsahang sumagot. I want a temporary husband, Delbere. Namagitan ng katahimikan sa pagitan nila. Tanging ang hampas ng alon sa baybayin ang naririnig. Si Ram ay nananatiling nakatitig sa kanya na tila ba tinubuan siya ng sungay sa gitna ng ulo. Kapag kakunwan, ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong magpanggap kang asawa ko sa loob ng panahon ng sinabi ko sa iyo. I said, a temporary husband. Ang titig na ibinibigay nito sa kanya mula pa kanina ay sapat upang panghinaan siya ng loob. But she went this far at wala siyang balak umatras. Sino ang gusto mong lokohin sa pagpapanggap na mag-asawa tayo? He asked. He asked an edge in his voice. It isn't what you think. Naiirita niyang sinabi. Agad ang pagsalakay ng guilt sa salitang lokohin na ginamit nito. In a way, iyon ang balak niyang gawin. Hindi dahil gusto niya. She was compelled to do so. Kung hindi yon isang makulit na manliligaw, makakapagpaliwanag ako. Sarkastikong sagot nito. Ang kahuli-hulihang hibla ng friendliness sa mukha ay natuluyang naglaho. He looked dangerous and formidable. Now, she would like to wish the smile back on his face. Hindi naging madali ang pagpapaliwanag niya rito dahil hindi naman niya gustong magkaroon ito ng hindi magandang impresyon sa abuelo niya. Maingat niyang ipinaliwanag ang tungkol kay Conchita at kay Julio. Sinabi ko sa lolo na committed na ako, na may nakilala ko sa minsang pag-uwi ko rito sa nakalipas na mga buwan. Hindi siya naniniwala.
at hindi ko mababawi ang sinabi ko. Ngayon ko napatunayang totoo ang kasabihan na ang isang kasinungalingan kapag sinimulan ay nagiging kawing-kawing. Matabang nitong sabi. Hindi ko gustong magsinungaling sa kanya. Depensa niya sa sarili. I was pressured to tell him so. At wag mong iparamdam ang guilt sa akin na Delbiere. Inaalo kita ng trabaho. 2 linggong buhay milyonaryo. At ang halagang 100,000. 100,000 piso sa 2 linggong trabaho? Pag-uulit nito. Hindi masama. Talagang hindi masama. Tumaas ang tinig niya. It's a lot of money in a short time. At para sa isang mangingisdang katulad mo. Paismid itong ngumiti. Subalit nang tingalain niya ito, ay nakita niyang kumislap ang mga mata nito, giving her the reaction she expected from him. At paano ipapaliwanag sa lolo mo ang pagiging Delbiere ko pero nakaligtaan mong sabihin sa kanya? I'll take care of that. Puno ng kumpiyansa ang tinig niya. Hindi na niya gaanong bibigyan niyo ng pansin. Ang mahalaga sa lolo ay isa kang Delbiere. You soon find out. Deal, he said after a long moment. Pero, kailangan ko ng paunang bayad. Nanlaki ang mga matang napatingala siya rito. Pumapayag ka? Bulalas niya. At sa bugso ng damdamin ay napayakap siya rito. Oh, thank you. Thank you talaga. Thank you, Ram. She pulled him stiffened. At bago pa rin niya maisip ang ginawa. At kumawala rito ay nararamdaman niya ang isang kamay nito sa bewang niya, holding her against him and raising her inches from the sand. Ang isang kamay nito ay sa batok niya. Holding it firmly, he bent, angled his head, and kissed her. Nanlaki ang mga mata niya. His lips were moving against her, tasting every corner. Her mouth involuntarily opened. As she gasped, his tongue slid through her mouth and tested its sweetness. Ang pagkamangha niya ay nahaluan ng damdamin. Hindi niya agad mapakibagayan, ni hindi niya alam kung ano ang gagawin. She remained passive in his arm. Hindi tumutugon, hindi rin naman tumututol, but she was supremely conscious of the warmth of his chest and of the arm that was holding her body. And the kiss did some havoc to her senses. Kung gaano nito katagal pinagsamantalahan ng mga labi niya, ay hindi niya matiyak. Ang namalaya niya ay lumapat na muli ang mga paa niya sa lupa at naramdaman na niyang muli ang lamig ng hangin sa balat niya. Sandaling nagdaan sa isip ang panghihinayang na pinakawalan siya nito. She shivered and attributed it to the cold breeze. Ipinagsalikop niya ang mga braso sa katawan. Hindi mo dapat ginawa yon, she said hoarsely. Unti-unti ang paggitaw ng ngiti sa mga labi nito. Kailangan natin ng practice, wika nito. The smile spread into grind. Practice? Her eyes widened. Mag-asawa tayo, hindi ba? Hindi yan kasama sa usapan natin. Gusto mo mag-back out? Hamon nito sa baliwalang tono. Okay lang. Para siyang dagang nasukol sa isang sulok. Weed worried his eyes. Napatingin siya sa laot na tila ba naroon ang lahat ng kasagutan sa mga kinasasangkutan niya. Tama ba ang ginagawa niyang ito? Sa simula pa lamang ay hindi na maganda ang nangyayari. Relax, Joanna, sabi nito after a while. May banayad na sarkasmo sa tinig. Hinagkan lang kita. Huwag mong sabihing, hindi ka pa nahagkan. Wala kang pakialam sa bagay na yan. She hissed. Hindi kasali sa usapan natin ang ginawa mo.
Ram smiled at her unrepentantly. Then he took her, a chin between his thumb and forefinger. Ituron mong bonus ko ang halik na yon, nanunudyo nitong sabi. Amang mata nito ay bumaba sa mga labi niya at may pakiramdam si Joanna na akma siyang hahagkan nitong muli. Marahas niyang pinakawala ng sarili at umatras ng ilang hakbang. Her heart was beating madly. If she was honest, she wanted the feel of his lips on her. Ibinaksi niya ang agiw na unti-unting kumakalat sa isip at pagkatao niya. Magpapanggap akong asawa mo, ani ni Ram. A corner of his lip twisted upward. Pero kailangan ko ng paunang bayad. Tama na muna ang 25,000. He smiled at her. I don't have that much cash now. Pagdating natin sa Batangas, magwi-withdraw ako through my ATM card. Okay. Pansamantala ay kailangan kong bumalik sa Bulalakaw upang ayusin at tapusin ang aking trabaho. Bigla ang ahon ng insekuridad. Natagpuan na niya ang kalutasan sa suliranin. She couldn't afford to let it slip from her hand. Hindi mo kailangan magtrabaho. Babayaran kita. Matabang itong umiti. Babalik ako bago matapos ang linggo to, Joanna. Intayin mo lang ako. At dito na po natatapos ang ika-4 na bahagi ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.